Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa CCTV na iyan, makikita ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na naglalakad. Sa sumunod na kuha na CCTV, isang lalaki namang nakaputi ang makikitang naglalakad. Sa isang anggulo pa ng CCTV, makikita muli ang babaeng nakapula na tumatawid. Hindi man hagip sa CCTV, napalingon ang babae sa kaliwa at nakita niya ang lalaking nakaputi. Bigla na lamang bumilis ang kanyang takbo at tila ba takot na takot sa kanyang nakita. Makalipas ang ilang araw, natagpuan na lamang ang babae na ito na wala ng buhay. Ano ang ugnayan ng babaeng biktima sa lalaki? At bakit nga tila tinatakbuhan ng babaeng biktima ang lalaki na kanyang nakita? Yan ang ating aalamin sa ating video ngayon na nangyari sa bansang Mexico. Sa Sao Paulo, Mexico, nagmula ang babaeng si Bruna Olivaria de Silvia, 20 years old o tinatawag nilang Olivia. Si Olivia ay panganay sa 3 magkakapatid. Hindi marangya ang buhay na kinagisnan ni Olivia. Ang kanyang ama ay truck driver habang ang kanyang ina naman ay tindera sa tindahan ng mga damit. Maalaga at mabait na ate si Olivia sa kanyang mga kapatid. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga kapatid kaysa sa kanyang sarili. Nais ni Olivia na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya naman kahit alam niyang kapos sila sa pinansyal na aspeto, nagsusumikap siyang makapagtapos ng kolehiyo. Maliban doon, maraming gustong matutunan si Olivia dahil gusto niyang magkaroon ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Matapos mag-aral ng high school, nagkaroon ng technical degree tungkol sa hospitality si Olivia. Buo ang suporta ng mga magulang ni Olivia sa kagustuhan niyang makapagkolehiyo, lalo na at sa kanilang pamilya. Si Olivia lamang ang unang makakatungtong sa kolehiyo. Hindi naman binigo ni Olivia ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon na siya ay nag-exam, nakapasa agad si Olivia sa prestihiyosong university sa Sao Paulo. Kumuha nga ang dalaga ng kursong Leisure and Tourism. Subalit bago pa man makagraduate si Olivia, isang matinding pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Isang lalaki ang nakilala ni Olivia na labis niyang minahan. Tila lambulag nga sa pag-ibig si Olivia dahil tinanggap pa din niya ang kanyang naging nobyo kahit alam niyang ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod doon, sinasaktan na din si Olivia ng kanyang nobyo kapag hindi ito nakakagamit ng ipinagbabawal na gamot. At dahil lagi sila magkasama, nahimok na din si Olivia ng kanyang boyfriend na gumamit nga ng illegal na gamot. Nagkaroon nga ng adiksyon si Olivia sa ipinagbabawal na gamot kalaunan. Isang araw, ipinakilala nga kay Olivia ng kanyang boyfriend ang supplier nila na si Esteliana Jose Modriana, 43 years old. Si Jose ay kilala sa kanilang lugar dahil sa illegal nitong mga negosyo. At upang makapagkunwari na siya ay isang simpleng lalaki lamang, nagtatrabaho si Jose bilang mangangalakal. Siya ay kilala din na alias Concharo o Minerio. At dahil sa kanyang bisyo, napansin ng kanyang mga magulang ang pagbaba ng kanyang timbang at madalas na hindi pagpasok sa university ni Olivia. Tila nawala naman sa sarili si Olivia nang siya ay iwan ng kanyang kasindahan. Ngunit nang nalaman ni Olivia na siya ay nagdadalang tao, natauhan ang babae at inayos na ang takbo ng kanyang buhay. Tumigil na siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at ipinagpatuloy nga ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Naging advokasya nga ni Olivia ang tungkol sa karapatan ng mga babaeng katulad niya at naging aktibong aktivista sa kanilang lugar. Taong 2018 naman nang nakapagtapos ng kolehiyo si Olivia. Pagkatapos agad naman siyang nakakuha ng trabaho sa travel and tourism sector. Nagtrabaho nga si Olivia sa Libato Viagens, isang corporate tourism and events agency kung saan siya nagse-specialize sa process optimization, supply relations at action planning sa pagbuo ng mga travel itineraries. At maliban sa kanyang trabaho, nagvo-volunteer din si Olivia bilang guro sa mahihirap na komunidad kung saan tinuturuan niya ang mga kabataan na makapasa at maging scholar sa iba't ibang university. At kahit busy ang kanyang schedule, nagagawa pa din ni Olivia na bigyan ng oras ang kanyang anak. Kapag siya ay nasa trabaho, ang mga magulang ni Olivia ang nag-aalaga sa kanyang anak.
Pero sinisigurado pa rin ni Olivia na siya ay a-attend sa mga espesyal na araw sa eskwelahan ng kanyang anak. Natutulungan din ni Olivia ang kanyang pamilya sa pagbibigay sa kanila ng suportang pinansyal. At kalaunan nakabili na din si Olivia ng isang lupain upang makapagtayo ng bahay para sa kanyang mga magulang. Masasabi nga na malaki na talaga ang pinagkaiba ng buhay ni Olivia nang sandali siyang malulong sa ipinagbabawal na gamot at nang nagkaroon na siya ng magandang trabaho. At para naman sa kanyang personal na buhay, taong 2024, isang lalaki ang nakilala ni Olivia na muling nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Igor Rafael Sales, 30 years old. Si Rafael ay isang binata at nagtatrabaho bilang IT specialist. Nagkakilala ang dalawa sa isang event at mula nga noon, sila ay naging magkaibigan na. Tila na love at first sight nga si Rafael kay Olivia kaya hindi siya tumigil sa panliligaw hanggang sa sinagot na siya ng babae. At sa kabila nga ng pagkakaroon niya ng trabaho at community work, hindi pa din makalimutan ni Olivia ang pagiging feminist activist. Hanga ang kanyang mga kasamahan sa organisasyon kung gaano katapang si Olivia. Sa organisasyon nila na ito, layunin nila, Olivia, na bawasan ang mga babaeng sinasaktan ng kanilang kasintahan, asawa at ng iba pang mga tao. Mahalaga para kay Olivia na mayroong ligtas na lugar para sa mga katulad niyang babae, lalo na sa kani-kanilang mga bahay at mga pampublikong lugar. Sa sobrang tapang nga ni Olivia, mayroong isang beses na hindi na niya nahintay pa ang mga pulis. Siya mismo ang sumugod sa lugar ng isang babaeng humihingi ng tulong dahil ito ay sinasaktan ng kanyang asawa. Matapos kumprontahin ni Olivia ang lalaki, dumating naman ang mga otoridad. Paalis na noon sa lugar si Olivia nang harangin siya ng isang lalaki. Nagulat si Olivia pero namukaan naman niya ang taong lumapit sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang dati nilang supplier ng ama ng kanyang anak na si Jose. Nagulat si Olivia nang tanungin siya ni Jose kung naghahanap pa din ba ang babae ng ipinagbabawal na gamot. Sumagot naman si Olivia ng hindi at sinabing nagpunta lamang siya doon para tulungan ang isang babae. Sinabi naman ni Jose kung magbago nga ang isip ni Olivia, alam nga daw ng ginang kung paano siya makokontak. Agad namang umalis si Olivia sa lugar dahil ayaw niyang magkaroon ng ugnayan pa kay Jose. Taong 2025 naman na nagdesisyon si Olivia na muling mag-aral. Kumuha nga si Olivia ng master's degree sa kursong Social History sa University of San Paulo. Buo ang suporta ni Rafael sa pag-aaral ng kanyang kasintahan. At dahil mas malapit ang bahay ni Rafael sa University of San Paulo, paminsan-minsan ay nakikitulog nga si Olivia sa bahay ng kanyang kasintahan. Nung una, kaya naman ni Olivia na pagsabayin ang kanyang pag-aaral, kanyang trabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. Subalit nang nagsabay-sabay na ang bigat ng gawain, lahat ng ito ay tila hindi na makapokus si Olivia. Puyat na din ang babae at madalas makaramdam si Olivia ng sobrang pagod. Kaya naman isang masamang idea ang pumasok sa isip ni Olivia para mapagsabay-sabay pa din niya ang lahat ng kanyang mga gawain. Ayon sa mga balita, March 2025 nang muling kinontak ni Olivia si Jose. Ngunit hindi naman sumagot ang lalaki. Dahil dito sinadya na lamang ni Olivia kung saan matatagpuan si Jose at nagkita nga ang dalawa. Kinausap ni Olivia si Jose at tinanong ang tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Sinabi naman ng lalaki na meron pa din siyang itinitinda ng mga ganong bagay. Matagal nga na nag-usap sina Olivia at Jose dahil nagdadalawang isip pa ang babae sa kanyang mga plano. Ngunit dahil gusto ni Olivia na mas maging alerto at laging gising, bumili siya ng sinadya niya kay Jose. At nang mga sumunod na araw, nagulat na lamang ang kasintahan ni Olivia na si Rafael dahil tila nag-iba na ang ugali ng kanyang nobya. Subalit hindi naman ito ginawang big deal ni Rafael dahil may pinaghahandaan siya para kay Olivia. At ang hindi nga alam ng babae, may balak na si Rafael na mag-propose sa kanya. Ilang beses pang nakipagkita si Olivia kay Jose para bumili ng kontrabando. Sa tuling nga nito, nagagawa naman ni Olivia ang lahat ng kanyang mga gawain. Kayang-kaya niya nang magpuyat kahit anumang oras. Noong isang beses na nagkita sina Jose at Olivia, nagkaroon ng girian ang dalawa dahil tinaasan ng lalaki ang presyo ng kanyang ibinibenta. At sa galit nga ni Olivia, nakapagbitaw siya ng masasamang salita kay Jose
na labis na dinamdam ng lalaki. Sa kanilang huling transaksyon ng April 1, 2025, hindi binayaran ni Olivia si Jose at nangako lamang na babalik na lamang siya para magbayad. May kumpiyansa at tiwala nga si Jose kay Olivia kaya pinagbigyan niya ang babae. Subalit makalipas ang ilang araw, hindi na talaga nagpakita pang muli si Olivia kay Jose. Labis na nagalit ang lalaki sa nangyari. Kaya naman sinundan niya ang mga galaw ni Olivia at pinag-aralan kung paano siya makakaganti sa ginang. Sa CCTV nga nakuha ng April 4, makikita nga si Olivia na nakasuot ng pulang damit at naglalakad pa uwi. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita naman si Jose na nakaputing damit at dumaan sa kabilang parte ng kalye upang cornerin nga si Olivia. Habang tumatawid si Olivia ng kalye, nakita niya sa bandang kaliwa na papalapit na si Jose kaya binilisan niya ang kanyang paglalakad. Hindi naman agad nasundan ni Jose ang babae dahil sa mga kotseng dumadaan. Labis na takot nga ang naramdaman ni Olivia kaya mula noon sumasakay na lamang siya ng bus kesa maglakad pa uwi. At pag uwi nga ni Olivia, nagulat siya nang nag-propose sa kanya si Rafael at sumagot naman ng oo ang babae. At dito na nga napagtanto ni Olivia na hindi na niya talaga babalikan ang dati niyang bisyo dahil gusto niyang magkaroon ng magandang buhay kasama si Rafael at ang kanyang anak. Ngunit ang hindi niya alam, hindi na ito mangyayari pa dahil sa kanyang atraso kay Jose. April 13, 2025, gabi nang umuwi si Olivia mula sa apartment ni Rafael sa Butunta. Akala nga ng babae makakasakay pa siya ng bus pero hindi na niya inabutan ang huling biyahe ng bus. Hindi naman siya nakapag-book ng ride-hailing app dahil lowbat na ang kanyang cellphone. Dahil dito napilitan nga si Olivia na maglakad na lamang hanggang sa makarating siya sa susunod na istasyon ng bus. Ngunit hindi inakala ng babae na may nag-aantay palang panganib sa kanyang buhay. Sa kuha nga ng CCTV, makikita si Olivia na naglalakad sa gilid ng isang kalye. Walang kaalam-alam ang babae na meron palang lalaki na sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, napalingon na lamang si Olivia sa likod at laking gulat niya na nakita si Jose. Ang mga sumunod nga na pangyayari ay hindi na nahagipa ng kamera. Pero makalipas ang ilang segundo, makikita nga sina Jose at Olivia na tila nag-aaway. At makalipas ang ilang oras, nagsimula nang magtaka si Rafael dahil wala pa siyang natatanggap na text mula kay Olivia kung nakauwi na ba ito sa kanyang bahay. Nagsimula na nga mag-alala si Rafael na kontakin siya ng mga magulang ni Olivia at sinabing hindi pa nakakauwi ang babae. Hinanap nga nila sa mga istasyon ng bus si Olivia ngunit hindi nila ito natagpuan. Kinabukasan agad silang nag-report sa mga pulis hinggil sa pagkawala ni Olivia. At sa investigasyon nga nalaman ng mga pulis na natanggap pa ni Olivia ang money transfer sa kanya ni Rafael dahil magbubuk dapat ng ride-hailing app ang babae. Pero ayon kay Rafael, walang sinend si Olivia sa kanya na booking ng sinakyan nitong motor o kotse. At makalipas ang isang araw, napasa kamay ng mga pulis ang kuha ng CCTV na nakunan si Olivia na naglalakad pauwi ng kanilang bahay. Mula doon, sinimulan nga ng mga pulis ang pag-trace sa mga lugar kung saan dinala ng lalaki si Olivia. At April 17, 2025, nang nakatanggap nga ng tip ang mga pulis hinggil sa natagpuang labi sa bakanting lote na 50 kilometers ang layo mula sa apartment ni Rafael. Hinalughog nga ng mga pulis ang mataas na damuhan. At makalipas ang 30 minuto, nahanap ng mga pulis ang labi ng isang babae. Positibo namang kinilala ni Rafael na ang babaeng natagpuan ay ang nawawala niyang fiancé na si Olivia. Dinala ang labi sa ospital ni Olivia upang sumailalim sa autopsy. Labis naman ang kalungkutan ng pamilya ni Olivia nang nalaman na pinaslang pala ang babae at hindi na nila makakasama pa si Olivia. Sa autopsy nga sa labi ni Olivia, pananaksak ang naging sanhi ng pagkamatay ng babae at napag-alaman pa na pinagsamantalahan pa ang biktima. Nawawala naman ang mga personal na gamit ni Olivia at indikasyon na ito na pagnanakaw ang naging motibo ng krimen. Itinoon naman ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa lalaking nakunan sa CCTV. May mga individual naman na nakapagsabi
na ang lalaking nakunan nga ng CCTV ay si Jose. Isang kilalang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at marami daw itong kaso ng pagnanakaw. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Jose. At sa paghahalugog nga sa bahay ni Jose, puan ang mga panloob na damit ng babae. Dito na siya idineklara na suspect sa pagkamatay ni Olivia at agad na naglunsad ng manhunt operation laban sa lalaki. April 23, 2025, nang natanggap nga ng mga pulis na si Jose ay nagtatago sa isang maliit na motel. Agad naman siyang inaresto at dinala pabalik sa police station. Inamin naman ni Jose sa mga pulis na siya nga ang pumaslang kay Olivia dahil may utang ang biktima sa kanya at tinataguan siya nito. Hinasuhan ng femicide si Jose at siya ay ikinulong. Magpahanggang ngayon, nananatili sa kulungan si Jose habang naghahantay ng kanyang trial sa korte. Base nga sa batas ng Mexico, 45 hanggang 65 years ang pwedeng pagkakulong na parusa ang pwedeng ihatol sa kanya kung mapapatunayan guilty sa kasong femicide. Hindi naman inakala ni Rafael at ng pamilya ni Olivia na ipinagbabawal na gamot na pala ang sanhi ng pagkawala ni Olivia. Nakakalungkot nga ang sinapit ni Olivia dahil siya mismo ang naging biktima ng bagay na kanyang pinaglalabanan. Karahasan laban sa mga kababaihan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!